Ninakaw nila ang 10 taon ko. Habang nagpapakakuba ako sa pag-aalaga sa pamilya, nagpapakasarap ang asawa ko sa kama ng iba. Wala kang kwentang asawa, Katrina. Pabigat ka. Sigaw niya habang kinakampihan ang kabit niya. Ngunit tama na ang pagiging martir. Babawiin ko ang lahat at luluhod kayo sa sariling dumi. Handa na ba silang tikman ang bagsik ng isang inang nagising mula sa bangungot? Ninakaw nila ang 10 taon ko. Habang nagpapakakuba ako sa pag-aalaga sa pamilya, nagpapakasarap ang asawa ko sa kama ng iba. Wala kang kwentang asawa, Katrina. Pabigat ka. Sigaw niya habang kinakampihan ang kabit niya. Ngunit tama na ang pagiging martir. Babawiin ko ang lahat at luluhod kayo sa sariling dumi. Handa na ba silang tikman ang bagsik ng isang inang nagising mula sa bangungot? Maingat na idinampi ni Katrina ang mainit na plansa sa paboritong asul na polo ni Daniel. Bawat lukot sa tela ay tila sumisimbolo sa mga pagod at sakripisyo niya na pilit niyang pinapakinis para lamang maging perpekto ang pag-uwi ng kanyang asawa mula sa isang mahabang business trip. May ngiti sa kanyang mga labi habang inaayos ang kwelyo nito. 10 taon na silang kasal at sa kabila ng unti-unting panlalamig ni Daniel, nanatili siyang tapat at umaasa na sa pamamagitan ng kanyang walang sawang pag-aalaga, ay muling iinit ang kanilang pagsasama. Kinuha niya ang cellphone ng asawa na naiwan nito sa ibabaw ng kama upang ilipat sana sa mesa nang biglang umilaw ang screen. Isang mensahe mula sa isang hindi nakarehistrong numero ang lumitaw. Ang mga salitang nabasa niya ay tila matutulis na patalim na tuwirang ibinaon sa kanyang dibdib. Miss na ng baby natin sa tiyan ko, ang daddy niya. Uwi ka na sa amin. Nabitawan ni Katrina ang hawak niyang cellphone. Bumagsak ito sa makapal na karpet. Nanigas ang kanyang buong katawan habang ang kanyang paningin ay nagdilim. Ang mundong pilit niyang binubuo ay gumuho sa loob lamang ng isang saglit. Bumukas ang pinto at iniluwan nito si Daniel na kalalabas lamang mula sa banyo. Nagpupunas ng kanyang basa pangbuhok. Natigilan ito nang makita ang asawang nakatitig sa umilaw na telepono. Mabilis na lumapit si Daniel at padabog na hinablot ang cellphone mula sa mga nanginginig na kamay ni Katrina. Walang bakas ng pagsisisi o pag-aalala sa kanyang mukha. Ano bang ginagawa mo sa gamit ko, Katrina? Bakit ka nangingialam? Malamig at matigas niyang tanong. Gustong sumigaw ni Katrina. Gustong magtanong kung sino ang babaeng iyon at ang sanggol na tinutukoy nito. Ngunit tila nagbuhol ang kanyang lalamunan. Bago pa man siya makapagsalita, tinalikuran na siya ni Daniel. Huwag ka nang gumawa ng issue. Sobrang pagod ako. Huwag mo na akong dagdagan ng stress. Dagdag pa nito habang isinusuot ang damit, tuluyang binabaliwala ang asawang unti-unting nadudurog sa kanyang harapan. Hindi pa man nakababawi si Katrina mula sa sampal ng katotohanan, narinig niya ang paghinto ng isang sasakyan sa tapat ng kanilang bahay. Ilang sandali pa ay pumasok ang kanyang biyenan na si Doña Consuelo. Ang matanda ay may inaalalayang isang nakababatang babae na may magandang mukha at bakas, ang pagdadalang tao sa umbok ng tiyan nito. Si Isabela. Nang magtama ang paningin ni Katrina at ng kanyang biyenan, isang mapangutyang nangiti ang sumilay sa labi ng matanda. Dito natitira si Isabela. Mapagmataas na pambungad ni Consuelo, kailangan niya ng tahimik at maayos na lugar para magpahinga. Siya ang magbibigay ng tagapagmana sa mga Valderrama. Isang bagay na hindi mo magawa, Katrina. Isa kang tuyot na puno na walang kwenta sa pamilyang ito. Ang bawat salita ay tila asidong sumusunog sa pagkatao ni Katrina. Naglakas loob siyang humakbang upang harapin sila. Ngunit marahas siyang itinulak ni Consuelo. Nawalan ng balanse si Katrina at bumagsak ang kanyang mga tuhod sa malamig na sahig. Tiningala niya si Daniel, humihingi ng kakampi, ngunit nakayuko lamang ang kanyang asawa, tahimik na kinukonsinti ang pangalipusta ng kanyang ina, habang alalang-alala namang inaalalayan ni Isabela
ang sariling tiyan na tila nandidiri kay Katrina. Dala ang matinding kahihiyan at pagkawasak, tumakbo si Katrina patungo sa banyo at ikinandado ang pinto. Pinihit niya ang gripo at hinayaang bumuhos ang malamig na tubig mula sa shower upang tabunan ang matinding paghikbi na kanina pa niya pinipigilan. Umupo siya sa sulok ng basang sahig. Yakap-yakap ang asul na polo ni Daniel na hindi niya namalayang nadala niya. Mahigpit niyang kinuyom ang tela. Ibaon man niya ang kanyang mga kuko sa sariling palad hanggang sa magdugo ito, hindi nito matumbasan ang kirot na nararamdaman ng kanyang puso. Ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang buong kabataan, ang pamilyang inuna niya bago ang kanyang sariling pangarap bilang isang magaling na abogada, ay ginawa lamang siyang isang basahan na madaling itapon sa isang sulok. Nang maubos ang kanyang mga luha, napalitan ng malamig na pagpapasiya ang kanyang mga mata. Tumayo siya, inaayos ang kanyang sarili at lumabas ng banyo. Kinuha niya ang isang malaking maleta at mabilis na isinilid ang kanyang mga damit at ang ilang mahahalagang gamit ng kanyang 2 anak. Aalis sila. Tatakas siya sa impyernong ito ngayong gabi rin bago pa tuluyang kainin ng mga demonyong ito ang kanyang kaluluwa. Binitbit niya ang maleta at inabot ang susi ng kotse sa ibabaw ng mesa. Ngunit nang akma na siyang lalakad patungo sa silid ng mga bata, natigilan siya. Mula sa siwang ng pinto ng silid-aklatan ni Consuelo, naaninag niya ang mahinang liwanag at ang palitan ng mga nagbubulong-bulungang tinig na nagdadala ng matinding kilabot sa kanyang gulugod. Pigilang hiningang humakbang si Katrina palapit sa awang ng pinto ng silid-aklatan. Ang mga tinig na nagmumula sa loob ay tila yelong gumagapang sa kanyang mga ugat at nagpapabigat sa bawat hakbang niya. Sa loob ng silid, nakita niya ang matalim na liwanag ng lampara na tumatama sa mukha ng kanyang biyenan. Kasama nito si Daniel at isang lalaking pamilyar sa kanya, si Attorney Vergara, ang tagapagtanggol ng mga maruruming lihim ng pamilya Valderrama. Gawin mo ang lahat ng paraan, Attorney. Malamig at madiing utos ni Doña Consuelo. Gawan mo ng paraan para palabasing baliw ang babaeng iyan. Ipasok ninyo siya sa isang mental facility. Kailangang makuha ni Daniel ang buong kustodya sa mga bata para maging legal na ina nila si Isabela at wala nang sagabal sa pamilya natin. Naramdaman ni Katrina ang matinding pag-ikot ng kanyang sikmura. Tumingin siya kay Daniel, umaasang kahit paano ay ipagtatanggol nito ang ina ng kanyang mga anak. Ngunit kalmado lamang na humigop ng alak ang kanyang asawa bago sumagot. Make it clean, Attorney. Ayoko ng gulo sa media. Sabihin ninyong na-depress siya ng malala, kaya nawala sa sarili. Tila nawalan ng hangin ang baga ni Katrina. Kung itutuloy niya ang pagtakas ngayong gabi, gagamitin iyon ng mga demonyong ito bilang patunay na nawawala na siya sa tamang pag-iisip. Ipapahunting siya ng mga ito, aagawin ang mga bata, at ikukulong siya sa isang puting silid habang buhay. Mahigpit na napakapit ang kanyang mga nanginginig na daliri sa hawakan ng maleta. Ang matinding takot na dumaloy sa kanyang buong pagkatao ay unti-unting napalitan ng isang nakakapasong galit. Hindi siya papayag na ang babaeng sumira sa kanyang tahanan ang tatawaging ina ng kanyang mga anak. Ang inaaping asawa ay naglaho at ang paggising ng isang inang leon na handang pumatay para sa kaligtasan ng kanyang mga supling ay nagsimula. Habang maingat siyang naglalakad pabalik sa pasilyo, nahagip ng kanyang paningin ang isang nakatuping papel na nahulog mula sa mamahaling bag ni Isabela na nakapatong sa sopa. Yumuko siya upang pulutin ito. Isa itong kopya ng ultrasound result. Sa ilalim ng kaunting liwanag na nagmumula sa labas ng bintana, napansin niya ang isang kakaibang detalye. Ang bahagi kung saan nakasulat ang tinatayang petsa. Kung kailan nabuo ang sanggol ay may malinaw na bakas ng pagkakamura at tila pilit na pinalitan ng bagong numero. Ibinulsa niya ang papel nang may panibagong lakas ng loob
na umusbong sa kanyang dibdib. Pagbalik sa kanilang silid, tahimik niyang inilabas ang mga damit na kanina lamang ay balak niyang bitbitin palayo. Ibinalik niya ang mga ito sa loob ng aparador. Tinitiklop ng may mabigat ngunit buong pusong pagtanggap sa digmaang kanyang haharapin. Lumapit siya sa kama kung saan mahimbing na natutulog ang kanyang dalawang anghel. Dahan-dahan siyang nahiga sa tabi ng mga ito at niyakap sila ng mahigpit. Idinampi niya ang kanyang nanginginig na mga labi sa noo ng kanyang bunsong anak na babae. Isang patak ng mainit na luha ang kumawala mula sa kanyang mga mata at pumatak sa makinis na pisngi ng bata. Ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata sa dilim, wala nang bakas ng kahinaan doon. Ang kanyang mga titig ay kasing talim ng patalim, nag-aapoy sa matinding determinasyon na harapin ang anumang uri ng impyerno para sa pamilyang ito. Kinaumagahan, bago pa man tuluyang sumikat ang araw, nagising si Katrina dahil sa malakas at walang pakundangang pagkatok sa pinto ng kanyang silid. Bumukas ang pinto at pumasok si Doña Consuelo, bitbit ang isang baso ng gatas. May nakapaskil na malapad at nakakikilabot ng ngiti sa labi ng matanda. Inilapit nito ang baso sa mukha ni Katrina. "Inumin mo ito, manugang ko." Wika nito na may bahid ng nakakalasong banta. "Kailangan mong magpalakas dahil napapansin kong nagiging mahina na ang iyong isipan at hindi na maganda ang takbo ng iyong mga ugat." Tinitigan ni Katrina ang baso ng gatas na iniabot ng kanyang biyenan. Ang puting likido sa loob nito ay tila isang malapot na lason na pilit isinusubo sa kanyang lalamunan. Alam niya ang nakatagong kahulugan sa likod ng mapait na ngiti ni Doña Consuelo. Isang pagsubok ito, isang paraan para selyuhan ang kanyang pagiging mahina at baliw sa harap ng batas na binuo nila sa dilim. Dahan-dahang itinaas ni Katrina ang baso. Ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig, kahit na ang kanyang puso ay tila dinidikdik sa kaba. Inubos niya ang gatas sa isang mahabang lagok, hinahayaan ang lamig nito na dumaloy pababa habang nilulunok din niya ang kanyang huling natitirang dignidad. "Very good, Katrina," sabi ni Doña Consuelo habang kinukuha ang bakanteng baso. "Alam mo naman na para sa ikabubuti mo ang lahat ng ito. Ayaw naming lumala ang kondisyon mo, lalo na't kailangan ni Isabela ang tahimik na kapaligiran para sa magiging apo ko." Sa mga sumunod na araw, ang bahay na dati ay itinuring ni Katrina na kanlungan ay naging isang piitan ng pasakit. Bilang bahagi ng kanyang pagpapanggap na isang sunod-sunurang asawa, tinanggap niya ang papel ng isang alila. Sa harap ni Daniel, nanatili siyang tahimik at nakayuko. Pinanood niya si Isabela na gumagalaw sa loob ng bahay na parang siya ang tunay na may-ari. Isang hapon, habang naglilinis si Katrina ng sahig, sadyang itinapon ni Isabela ang baso ng juice sa tapat niya. Ang malagkit na likido ay kumalat sa makinis na tile, tumatalsik hanggang sa laylayan ng damit ni Katrina. "Ay sorry, Ate Katrina. Ang bigat na kasi ng tiyan ko. Hindi ko na mahawakan ng maayos ang baso," maarteng sabi ni Isabela habang hinahaplos ang kanyang tiyan. "Pakilinis na lang ha. Baka kasi madulas si baby paglabas ko mamaya." Hindi kumibo si Katrina. Lumuhod siya sa sahig at maingat na pinunasan ng mantsa. Bawat hagod ng basahan ay punong-puno ng matinding pagpipigil. Sa gitna ng kanyang paglilinis, dumating si Daniel. Sa halip na tulungan ng asawa, lumapit ito kay Isabela at hinalikan ito sa noo. "Are you okay, Hon? You should be resting," malamig na sabi ni Daniel bago bumaling kay Katrina na may bakas ng pangdidiri. "Katrina, siguraduhin mong malinis na malinis yan. At pagkatapos, ilipat mo na ang mga gamit mo sa storage room sa ibaba. Masyadong masikip dito sa itaas. Kailangan ni Isabela ng mas malaking espasyo para sa nursery." Ang storage room, isang madilim at maalikabok na sulok na malapit sa kusina, kung saan itinatambak ang mga sirang gamit at mga lumang kahon. Doon na ang kanyang magiging bagong mundo.
Habang bitbit ang kanyang maliit na bag patungo sa silid na yon, isang kamay ang humawak sa kanyang siko. Si Tita Flor, ang matandang vunuoy na nagpalaki sa mga bata. Punong-puno ng luha ang mga mata ng matanda habang nakatingin sa kanya. Hija, bakit mo hinahayaang gawin nila sa iyo ito? Hindi mo deserve ang ganitong trato. Bulong ni Tita Flor. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding awa. Niyakap ni Katrina ang matanda ng mahigpit, ang tanging init na nararamdaman niya sa gitna ng malamig na bahay na ito. Huwag po kayong mag-alala, Tita Flor. Magtiwala ho kayo sa akin. Kailangan ko lang pong magtiis ng kaunti pa. Para sa mga bata, gagawin ko ang lahat. Idinikit niya ang kanyang mukha sa balikat ni Tita Flor. Nilalasap ang amoy ng pagmamahal na matagal nang ipinagkait sa kanya ng kanyang asawa. Nang sumapit ang malalim na gabi, sa loob ng maliit at maalikabok na storage room, nanatiling gising ang diwa ni Katrina. Ang amoy ng alikabok at gamit na matagal nang hindi nagagamit ay tila sumasakal sa kanya. Ngunit hindi siya natinag. Maingat niyang inilabas. Mula sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang kumot, ang kanyang lumang laptop, ang gamit na naging saksi sa kanyang mga tagumpay bilang isang top lawyer bago siya nagpasyang maging isang may bahay. Binuksan niya ang device. Ang mahinang liwanag mula sa screen ay tumama sa kanyang mukha, nagbibigay ng isang misteryosong kislap sa kanyang mga mata. Sa kabila ng kadiliman ng silid, ang liwanag na yon ang nagsilbing simbolo ng kanyang muling pagkabuhay. Hindi na siya ang mahinang asawa na pwedeng tapakan. Sa bawat titik na itinitipan ng kanyang mga daliri, unti-unting nabubuo ang plano na magpapabagsak sa tore ng mga Valderrama. Ang mahinang liwanag mula sa screen ng laptop ay tila isang parola sa gitna ng masukal na kadiliman ng storage room. Sa loob ng maliit na espasyong yon, napapalibutan ng mga lumang kahon at amoy ng gamit na hindi na naaalala. Muling naramdaman ni Katrina ang talas ng kanyang isipan. Ang bawat linyang lumilitaw sa screen, ang mga komplikadong financial management systems ng Valderrama Enterprises ay siya ang nagdisenyo 10 taon na ang nakalilipas. Sa bawat algorithm at security layer na kanyang itinanim, may mga backdoor na siya lang ang nakakaalam. Habang mabilis na gumagalaw ang kanyang mga daliri sa keyboard, natuklasan niya ang unti-unting pagkabulok ng kumpanya. Nakita niya ang malalaking halaga ng pera na inilalabas ni Daniel para sa mga mamahaling alahas, lupain, at luho ni Isabela. Ang bawat sentimong winawaldas nito ay nagmula sa pawis at talino na ibinuhos ni Katrina noong mga panahong halos hindi na siya natutulog para lamang maisalba ang negosyo ng pamilya Valderrama. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Habang tinititigan ang mga numerong yon, ang bawat ebidensya ay maingat niyang inilipat sa isang encrypted cloud drive. Kinaumagahan, muling bumalik ang maskara ng isang talunang asawa. Inutusan siya ni Doña Consuelo na maghanda para sa isang biglaang family fiesta sa kanilang mansion. Ang mga kamag-anak at ilang malalapit na kaibigan sa negosyo ay darating upang ipagdiwang ang tagumpay ni Daniel at ang nalalapit na pagdating ng bagong tagapagmana. Ang buong hapon ay ginugol ni Katrina sa kusina. Ang mainit na usok mula sa malalaking kaldero ay bumabalot sa kanyang mukha habang siya ang nagluluto ng lahat ng putahe. Wala siyang katulong na tumutulong dahil sadyang pinagbakasyon sila ni Consuelo upang ipakita sa lahat kung gaano kawawa at baliw na si Katrina. Nang magsimula ang pagtitipon, kailangang lumabas ni Katrina upang magsilbi ng mga pagkain. Nakasuot siya ng isang lumang bestido, malayo sa mga nagagandahang kasuotan ng mga panauhin. Narinig niya ang mga bulong-bulungan sa paligid. Ang mga mapanghusgang tingin ng mga dating kaibigan na dati ay tinitingala siya bilang isang matagumpay na abogada. Sayang talaga si Katrina, no? Balita ko, nawala na talaga sa sarili pagkatapos malaman ang tungkol kay Isabela. Bulong ng isang babaeng nakaperlas habang kumukuha ng ulam mula sa tray na hawak ni Katrina. Kahit naman sino,
Mababaliw kapag nalaman na hindi makabuo ng anak. Mabuti na lang at may Isabela na magpapatuloy ng lahi ni Daniel. Sagot naman ng isa pa. Huminga ng malalim si Katrina. Ang bawat salita ay parang asidong tumatalsik sa kanyang balat. Ngunit nanatiling kalmado ang kanyang mukha. Yumukod siya ng bahagya at nagpatuloy sa paglalakad. Sa gitna ng sala, nakita niya si Daniel na nakahawak sa baywang ni Isabela habang si Doña Consuelo ay masayang ipinagmamalaki sa lahat ang umbok ng tiyan ng babae. Nang dumaan si Katrina sa harap nila upang mag-abot ng inumin, sinadya ni Isabela na itulak ang kanyang siko. Tumalsik ang tray na hawak ni Katrina. Ang mga baso ay bumagsak sa sahig at nagkapira-piraso. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal ay tila hudyat ng muling panunukso ng lahat. Ay Katrina, mag-ingat ka naman. Kita mong buntis si Isabela, baka nasaktan mo siya. Sigaw ni Doña Consuelo na naging mitya upang tumuon ang pansin ng lahat sa kanya. Pasensya na po, mahinang tugon ni Katrina. Lumuhod siya sa sahig upang simulan ang pagpulot ng mga bubog sa harap ng lahat. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang napuputol ng matatalim na piraso ng kristal at ang bawat patak ng pulang dugo na humahalo sa natapong alak ay hindi napansin ng sinuman. Sa halip na tulungan, tinalikuran lamang siya ni Daniel at nagpatuloy sa pakikipagtawanan sa mga bisita. Nang matapos ang gabi at makaalis na ang mga bisita, naiwan si Katrina sa gitna ng magulong sala. Ang mga labi ng pagkain at basyong baso ay nagkalat. Tila sumasalamin sa gulo ng kanyang buhay. Ngunit habang naglilinis siya, isang email ang pumasok sa kanyang telepono na nakatago sa bulsa ng kanyang apron. Mula ito sa isang lihim na kontak, isang dating kaklase sa law school na ngayon ay isa ng batikang imbestigador. Mayroon na tayong link sa gabi ng insidente sa hotel. Ang security footage na akala nila ay nabura na. Nakuha ko na ang backup. Nanlamig ang mga kamay ni Katrina. Isinandal niya ang kanyang likod sa malamig na dingding ng kusina. Ang bawat pang-aalipusta na natanggap niya kanina ay tila naglaho, napalitan ng isang mapanganib na pakiramdam ng tagumpay. Maingat niyang pinunasan ang dugo sa kanyang mga daliri gamit ang maruming basahan. Habang paakyat si Daniel at Isabela sa master bedroom, napatingin si Daniel sa ibaba at nakita ang kanyang asawa na nakatayo sa dilim ng kusina. Sa isang saglit, kinilabutan si Daniel nang makita ang kakaibang kislap sa mga mata ni Katrina. Isang tingin na hindi niya nakita sa loob ng 10 taon. Isang tingin na tila nagsasabing ang lahat ng kanilang ginagawa ay binibilang na. Mabilis na isinara ni Katrina ang kanyang laptop nang maramdaman niya ang mabigat na presensya ni Daniel sa kanyang likuran. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbibigay ng babala sa gitna ng katahimikan ng gabi. Lumingon siya ng dahan-dahan, ang kanyang mga mata ay pilit na pinupuno ng mga luha upang itago ang matalas na liwanag ng determinasyon na kanina lamang ay nandoon. Ano ang ginagawa mo sa madilim na ito, Katrina? Sino ang kausap mo? Ang boses ni Daniel ay puno ng hinala, habang ang kanyang mga mata ay pilit na sumisilip sa nakatiklop na gamit. Yumuko si Katrina, hinayaang pumatak ang isang luha sa kanyang pisngi. Daniel, hindi ako makatulog. Tinitingnan ko lang ang mga lumang litrato natin. Noong mga panahong masaya pa tayo, noong wala pa si Isabela, miss na miss ko na ang dating tayo, Daniel. Ang kanyang boses ay nanginig. Isang perpektong pagganap ng isang asawang nagmamakaawa para sa pag-ibig na matagal nang pumanaw. Nakita niya ang unti-unting paglambot ng mukha ni Daniel na napalitan ng isang mapang-uyam na ngiti. Akala ng lalaki ay tuluyan na siyang nagwagi, na ang kanyang asawa ay isang sirang plaka na lamang na paulit-ulit na humihingi ng atensyon. Huwag ka nang managinip, Katrina. Matagal nang tapos ang nakaraan. Matulog ka na, baka kung ano-ano na naman ang maisip mo. Tinalikuran siya ni Daniel
nang walang pag-aalinlangan. Nang marinig ni Katrina ang malakas na pagbagsak ng pinto ng silid sa itaas, dahan-dahan siyang tumayo. Ang lungkot sa kanyang muka ay biglang naglaho, napalitan ng isang malamig at matigas na ekspresyon. Kinabukasan, maagang gumising si Katrina. Nagsuot siya ng isang simpleng bestido at kinuha ang kanyang basket para magtungo sa palengke. Isang gawaing dati ay ginagawa ng mga katulong, ngunit ngayon ay siya na ang gumagawa sa ilalim ng utos ni Doña Consuelo. Gayunpaman, sa halip na sa palengke, tumuloy siya sa isang maliit at lumang coffee shop sa labas ng lungsod. Doon ay naghihintay ang isang lalaking may maputing buhok ngunit may matalas na paningin, si Attorney Mendez. Katrina Hija, halos hindi kita nakilala. Wika ng matanda habang nakatingin sa kanyang mga kamay na may mga bakas ng sugat at pagod. Ang pinakamagaling kong estudyante, ang abogadang kinatatakutan ng lahat. Bakit mo hinayaang maging ganito ang hitsura mo? Mapait nang ngumiti si Katrina habang iniuurong ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa. Hindi ito ang oras para sa awa, attorney. Narito ako para buhayin ang survival clause sa orihinal na artikulo ng Valderrama Enterprises. Ang kontratang ako mismo ang sumulat 10 taon na ang nakalilipas. Natigilan si Attorney Mendez. Alam niya ang ibig sabihin nito. Ang sugnay na yon ay nagsasaad na sa oras ng anumang malubhang paglabag sa moralidad o banta sa katatagan ng pamilya na binuo sa ilalim ng kumpanya. Ang lahat ng kontrol sa operasyon ay pansamantalang babalik sa nagtatag ng sistema. Walang iba kundi si Katrina. Sigurado ka ba rito? Kapag ginawa natin ito, wala nang balikan, Katrina. Gigibain mo ang kumpanyang ikaw rin ang bumuo. Attorney, hindi ko ito gigibain. Babawiin ko lang ang sa akin. Ayaw kong ang mga anak ko ay lumaki sa ilalim ng isang imperyong itinayo sa dumi at pagtataksil. Matatag niyang sagot. Matapos lagdaan ang ilang mga dokumento sa ilalim ng mesa, mabilis na lumisan si Katrina. Pagbalik niya sa mansyon, bumungad sa kanya ang boses ni Doña Consuelo na sumisigaw sa kusina. Nakita niya ang matanda na dinuduro-duro si Tita Flor dahil lamang sa isang nabasag na platito. Akmang sasampalin ng matanda ang bunoy nang mabilis na humarang si Katrina. Ang sampal ay tumama sa kanyang sariling pisngi. Nag-iwan ng isang mainit at namumulang marka. Ako na po ang may kasalanan, Mama. Ako po ang nag-utos sa kanya na ilipat ang mga gamit na yan. Mahinahong sabi ni Katrina habang inaalalayan ang nanginginig na si Tita Flor. Ang galit sa kanyang puso ay tila isang bulkang malapit ng sumabog. Ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Nang magtakip silim, lumabas si Katrina upang ilabas ang mga basura sa tapat ng malaking tarangkahan. Ang hangin ay malamig at tila nagdadala ng babala. Isang lalaking nakasuot ng itim na jacket at may sombrero na nakatakip sa mukha ang mabilis na lumakad patungo sa kanya. Sa isang iglap, sadyang binunggo ng lalaki ang balikat ni Katrina. Bago pa man siya makapagsalita, naramdaman niya ang isang piraso ng papel na isiningit ng lalaki sa bulsa ng kanyang apron bago ito mabilis na naglakad palayo at nawala sa dilim ng kalsada. Pumasok si Katrina sa loob at maingat na inilabas ang papel sa ilalim ng mahinang liwanag ng kusina. Ang kanyang mga mata ay nanlaki ng mabasa ang nakasulat doon sa pamamagitan ng magaspang na tinta. Huwag kang maniniwala sa lahat ng nakikita mo sa tiyan ng ahas. Alam ko ang katotohanan sa likod ng batang dinadala ni Isabela. Magkita tayo. Naramdaman ni Katrina ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang piraso ng papel na yon ay tila isang susi sa isa pang pinto ng katotohanan na hindi niya inaasahan. Sino ang lalaking iyon? At anong sikreto ang itinatago ni Isabela na higit pa sa pagiging isang kabit? Hawak ang kapirasong papel, naramdaman ni Katrina na isang panibagong pinto ng palaisipan ang bumukas sa harap niya. Ang mga salitang nakasulat,
ay tila isang laso na dahan-dahang kumakalat sa kanyang isipan. Huwag kang maniniwala sa lahat ng nakikita mo sa tiyan ng ahas. Ang mensaheng iyon, kasabay ng naitimang petsa sa ultrasound result na natagpuan niya, ay nagtanim ng isang matinding pagdududa sa kanyang puso. Pinagmasdan ni Katrina si Isabela sa mga sumunod na araw. Bawat kilos nito ay tila isang dula-dulaan. Ang paraan ng paghawak nito sa kanyang tiyan, ang mga reklamo tungkol sa paglilihi, at ang pagiging maarte tuwing may nanonood ay tila kalkulado. Ngunit sa tuwing nag-iisa ito, lalo na tuwing Biyernes ng hapon, nakikita ni Katrina ang isang kakaibang pagkabalisa sa mukha ng babae. Tila may hinihintay ito o may tinatakasan. Isang Biyernes, nagpaalam si Isabela na magpapa-check up sa kanyang doktor. Sinundan siya ni Katrina gamit ang isang lumang kotse na nakaparada sa garahe. Sa halip na sa ospital, lumiko ang sasakyan ni Isabela patungo sa isang tagong bahagi ng lungsod. Pumarada ito sa harap ng isang luma at abandonadong warehouse. Nagtago si Katrina sa likod ng isang malaking pader at maingat na nagmasid. Ilang sandali pa ay dumating ang isang motorsiklo. Mula rito ay bumaba ang isang lalaking pamilyar sa kanya, si Marco, ang dating driver ng pamilya Valderrama na bigla na lamang tinanggal sa trabaho. Nakita ni Katrina kung paano inabutan ni Isabela ng isang makapal na sobre si Marco, ngunit hindi ito kinuha ng lalaki. Sa halip, lumapit ito at hinawakan ang braso ni Isabela ng mahigpit. Hindi pera ang kailangan ko, Isabela. Ang gusto ko ay pananagutan. Marahas na bulong ni Marco na sapat lamang ang lakas para marinig ni Katrina. Bakit mo ako tinakbuhan? Bakit mo ipinagkakait sa akin ang anak ko? Isang malakas na sampal ang iginawad ni Isabela sa mukha ni Marco, ngunit hindi ito natinag. Sa halip, hinaplos ng lalaki ang umbok ng tiyan ni Isabela. Huwag kang magkakamali, Isabela. Kahit anong gawin mo, dugo ko ang nananalaytay sa batang iyan at sisiguraduhin kong malalaman ng buong mundo ang katotohanan ito kapag hindi mo ako binigyan ng karapatan ko. Naramdaman ni Katrina ang pagyanig ng kanyang mga tuhod. Ang lahat ay nag-uugnay na. Ang lalaki sa motorsiklo ang nag-iwan ng sulat sa kanya. Ang anak na dinadala ni Isabela ay hindi kay Daniel. Ito ay kay Marco. Sa panginginig ng kanyang mga kamay, itinaas ni Katrina ang kanyang telepono at maingat na kinunan ng video ang buong tagpo. Ang pagbabanta, ang pag-iyak ni Isabela, at ang pag-amin na nagmumula sa bawat kilos nila. Nang makauwi si Katrina, ang bigat sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang mapanganib na kapayapaan. Pumasok siya sa silid kung saan nagpapahinga si Isabela at umupo sa tabi nito. Nagulat ang babae sa biglaang paglapit niya. May dalang isang kahon si Katrina. Ano ito? Tanong ni Isabela. May bakas ng hinala sa kanyang mga mata. Binuksan ni Katrina ang kahon. Sa loob nito ay isang mamahaling baby dress na kulay puti. Para sa magiging anak ninyo ni Daniel. Malumanay na sabi ni Katrina. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang bawat salita ay may dalang bigat. Inilapit niya ang damit sa tiyan ni Isabela at dahan-dahang hinaplos ito. Siguradong magiging kamukha siya ng kanyang ama, hindi ba? Ang bawat bata ay nagmamana ng mga katangian ng tunay niyang ama. Namutla si Isabela. Ang paghaplos ni Katrina ay hindi nagdala ng lambing, kundi ng matinding kilabot. Sa isang iglap, naramdaman ni Isabela na hindi na siya ang may kontrol sa sitwasyon. Ang babaeng inaakala niyang isang talunang martir ay tila isang ahas na naghihintay lamang ng tamang panahon upang manuklaw. Huwag mong hawakan ang tiyan ko. Nanginginig na sigaw ni Isabela habang itinutulak ang kamay ni Katrina. Ngumiti lamang si Katrina bago tumayo. Bakit ka natatakot, Isabela? May itinatago ka ba? Sakto namang pumasok sa silid si Doña Consuelo. Nakita niya ang takot sa mukha ni Isabela at ang damit na hawak ni Katrina. Walang tanong-tanong, hinablot ng matanda ang baby dress
at malakas na inihagis ito sa sahig. Ano na naman ito, Katrina? Anong ginawa mo sa apo ko? Sigurado akong nilagyan mo ng lason ang damit na yan. Hayop ka! Nagtaas ng kamay si Doan Consuelo, handang sampalin si Katrina sa harap ng lahat. Bago pa man dumapo ang palad ni Doña Consuelo sa kanyang muka, mabilis na yumuko si Katrina at bumagsak sa sahig. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig at isang malakas na paghikbi ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang biglaang pagbabago ng kanyang kilos ay nagpatigil sa kamay ng matanda sa ere. "Huwag po, Mama. Patawarin ninyo po ako. Humahagulgol na," sabi ni Katrina. "Wala po akong masamang intensyon. Gusto ko lang pong maging mabuti sa magiging anak ninyo ni Daniel. Baka sakaling kapag nakita ninyong nagsisikap ako, bumalik pa ang pagtingin ninyo sa akin." Ang kanyang mga salita ay puno ng pagsusumamo. Isang perpektong pagganap ng isang babaeng wasak at desperado. Pumasok sa silid si Daniel na naalarma sa sigawan. Nakita niya si Katrina na nakaluhod sa sahig habang umiiyak, si Isabela na takot sa isang sulok, at ang kanyang ina na nag-aapoy sa galit. Ano na namang gulo ito? Inis na tanong niya. "Itong asawa mo, Daniel. Sinusubukan niyang lasunin ng apo ko," sigaw ni Doña Consuelo. Tumingin si Daniel kay Katrina nang may matinding pagkadismaya. "Hindi ka na talaga natatapos sa paggawa ng eksena. Sinabi ko na sa'yo, hindi ka matatag ngayon. Baka kailangan mo na talagang magpatingin sa doktor." Ang bawat salita ni Daniel ay tila isang pako na lalong bumabaon sa dibdib ni Katrina. "Patawad, Daniel. Patawad." Patuloy na pag-iyak ni Katrina. Bigla siyang tumingala, ang kanyang mga mata ay basang-basa ng luha. "Sige, payag na ako. Baliw na nga siguro ako. Hindi ko na alam ang ginagawa ko. Pero parang awa mo na. Huwag mo akong itatapon na lang. Hayaan mo akong magkaroon ng kahit maliit na silbi sa pamilyang ito." Kinuha ni Katrina ang isang folder na matagal na niyang inihanda sa ilalim ng isang unan. Dahan-dahan siyang gumapang palapit kay Daniel at iniabot ito. Ito ang mga papeles para sa isang maliit na savings fund ng pamilya. Matagal na itong hindi nagagalaw. Hayaan ninyo ako ang mamahala nito. Para may pagkaabalahan ako, para hindi ako laging nag-iisip ng kung ano-ano. Isang maliit na bagay lang, Daniel. Para maramdaman kong may halaga pa ako. Napakunot ang noo ni Daniel. Tiningnan niya ang mga dokumento. Isang simpleng authorization form para sa isang halos nakalimutan ng account. Dahil sa pag-aakalang tuluyan ng nasira ang pag-iisip ng kanyang asawa at dahil sa pagnanais na matapos na ang gulo, kinuha ni Daniel ang pluma at walang pag-aalinlangang pinirmahan ang papel. Hindi niya namalayan na sa ilalim ng mga simpleng salitang iyon ay nakatago ang isang power of attorney clause na nagbibigay kay Katrina ng ganap na kontrol, hindi lang sa maliit na account na iyon, kundi sa lahat ng mga ari-ariang nakapangalan sa kanya. Nang gabing iyon, sa katahimikan ng kanyang maliit na silid, tinitigan ni Katrina ang pirma ni Daniel. Pinunasan niya ang bakas ng mga pekeng luha sa kanyang pisngi. Hinaplos niya ang namumulang marka na iniwan ng sampal ni Consuelo kanina. Ang sakit ay tila isang paalala sa kanya na ang bawat patak ng luha at bawat sampal na kanyang tinatanggap ay may katumbas na kabayaran. Mabilis niyang kinunan ng litrato ang dokumento at ipinadala ito sa naka-encrypt na email ni Attorney Mendez. Ang unang hakbang sa pagbawi ng lahat ay matagumpay na naisagawa. Habang nakatitig sa screen ng kanyang telepono, isang mensahe ang biglang pumasok mula sa isang hindi kilalang numero. Ang puso ni Katrina ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Mula ito kay Marco. "Alam kong ikaw ang babaeng sumusunod sa amin kanina. Nagkamali ka ng kinalaban. Dalhin mo ang 2 milyong piso sa lumang warehouse bukas ng gabi. Kung hindi, sasabihin ko sa asawa mo na iniimbestigahan mo kami." Nanlamig ang buong katawan ni Katrina. Ang ebidensyang akala niya ay kanyang sandata
ay biglang naging isang patibong na maaaring sumira sa lahat ng kanyang plano. Ang mensahe mula kay Marco ay isang malamig na kamay na biglang humigpit sa leeg ni Katrina. Sa isang iglap, ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay nanganganib na gumuho. Ngunit sa halip na matakot, isang kakaibang kalmado ang bumalot sa kanyang pagkatao. Gamit ang kapangyarihang ibinigay sa kanya ng pinirmahang dokumento ni Daniel, mabilis siyang nakapag-withdraw ng eksaktong halagang hinihingi ni Marco. Hindi ito para sumunod sa banta, kundi para harapin ito. Kinagabihan, nagtungo si Katrina sa lumang warehouse. Ang lugar ay madilim, maalikabok at amoy kalawang. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang bumbilyang nakasabit sa itaas na nagbibigay ng mahaba at nakakatakot na mga anino. Nakatayo sa gitna si Marco, ang kanyang mukha ay seryoso at may hawak na isang maliit na patalim na pinaglalaruan sa kanyang mga daliri. Akala ko ay matatakot ka at hindi ka darating, mayabang na sabi ni Marco. Nasaan ang pera? Hindi sumagot si Katrina. Dahan-dahan siyang lumapit at walang takot na inilapag ang isang bag na puno ng pera sa isang kinakalawang na drum. Ngunit sa halip na umatras, tumitig siya nang diretso sa mga mata ni Marco. Bago mo makuha yan, may kailangan kang malaman, mariing sabi ni Katrina. Ang kanyang boses, na dati ay puno ng hinanakit, ay ngayon ay matatag at puno ng awtoridad. Ang pamilya Valderrama ay hindi mga hangal. Kapag nalaman nilang tinatraidor sila ni Isabela, sa tingin mo, sino ang una nilang hahanapin at pababagsakin? Ikaw, Marco. Ang hamak na driver na naglakas loob na umakyat sa kama ng kanilang magiging manugang. Gagamitin nila ang lahat ng kanilang kapangyarihan para idiin ka, ikulong, at baka pa nga mawala ka na lang na parang Nakita ni Katrina ang unti-unting pagbabago sa mukha ni Marco. Ang kayabangan ay napalitan ng takot. May dalawa kang pagpipilian, patuloy ni Katrina. Kunin mo ang perang yan at tumakas ka. At habang buhay kang magtatago sa takot na baka isang araw ay matagpuan ka nila. O, tulungan mo ako. Ibigay mo sa akin ang lahat ng ebidensya mo laban kay Isabela. Ang mga text messages, ang original na resulta ng ultrasound, ang lahat. Ako ang bahalang magpabagsak sa kanila. At kapag nangyari iyon, hindi ka na nila guguluhin pa. Mas malaki pa sa halagang iyan ang maibibigay ko sa iyo para makapagsimula ka ng bagong buhay malayo dito. Natigilan si Marco. Hindi niya inaasahan ang ganitong tapang mula sa babaeng inaakala niyang isang kawawang biktima lamang. Sa halip na isang kaaway, nakita niya sa harap niya ang isang posibleng kakampi na may mas malakas na armas kaysa sa kanya. Ibinaba niya ang patalim. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na USB drive at isang nakatuping papel, ang tunay na resulta ng DNA test na palihim niyang ipinagawa. Lahat ng kailangan mo, nandyan, sabi ni Marco. Siguraduhin mo lang, natutuparin mo ang pangako mo. Kinuha ni Katrina ang mga ebidensya at iniwan ang bag ng pera. Habang naglalakad siya palabas ng warehouse, naramdaman niya ang bigat ng tagumpay. Hindi lang siya nakaligtas sa isang banta. Nagawa pa niyang gawing kasangkapan ang mismong taong nagbanta sa kanya. Pagkauwi niya, dahan-dahan siyang pumasok sa kanyang silid at maingat na itinago ang USB drive at ang DNA result sa ilalim ng isang maluwag na baldosa sa sahig. Ngunit paglabas niya, bumungad sa kanya ang isang eksena na muling nagpaalab sa kanyang galit. Nakita niya si Isabela na nagkukunwaring nadulas sa hagdan, umiiyak at nakahawak sa kanyang tiyan, habang si Doña Consuelo ay sumisigaw at itinuturo siya. Ikaw ang may gawa nito, Katrina. Nakita kitang malapit sa hagdan kanina. Gusto mong patayin ang apo ko. Lumapit si Daniel at walang awang sinampal si Katrina. Ang lakas ng sampal ay nagpatumbas sa kanya sa sahig. Wala ka na talagang gagawing tama. Hayop ka! Sigaw ni Daniel. Hindi na nagsalita pa si Katrina. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at umiyak ng tahimik.
Hahayaan niya silang isipin na talo na siya. Hahayaan niya silang magpakasaya sa kanilang pekeng tagumpay. Dahil alam niya, sa ilalim ng sahig na kanyang kinauupuan, nakatago ang bombang sasabog at wawasak sa kanilang lahat sa takdang panahon. Pagkatapos ng gabing iyon, ang bawat araw sa mansyon ng mga Valderrama ay naging isang malagim na paghihintay. Ang bawat pang-aalipusta at masasakit na salita ay tila mga huling patak ng ulan bago ang isang malakas na bagyo. Ngunit ang huling guhit na hindi dapat tawirin ay naganap isang gabi nang pumasok si Tita Flor sa silid ni Katrina. Ang kanyang mukha ay putlang-putla at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hawak ng matanda ang isang maliit na bote na walang etiketa. Katrina, Hija, nakita ko si Isabela na palihim na naglalagay ng likidong ito sa sabaw na inihanda ko para sa mga bata. Nanginginig na bulong ni Tita Flor. Hindi ko alam kung ano ito, pero masama ang kutob ko. Kinuha ni Katrina ang bote. Ang kanyang mga kamay ay nanlamig. Tinitigan niya ang walang kulay na likido sa loob. Sa isang iglap, ang lahat ng pagtitimpi na kanyang inipon ay biglang gumuho. Ang kanyang mga anak, ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya na buo at lumalaban ay ngayon ay nasa direktang panganib. Isang mabangis na galit, isang uri ng galit na tanging isang ina lamang ang makadarama, ang biglang umapoy sa kanyang dibdib. Gusto niyang sugurin si Isabela, kaladkarin ito palabas at isigaw sa buong mundo ang kasamaan nito, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ang pagiging padalos-dalos ay maglalagay lamang sa kanyang mga anak sa mas malaking panganib. Niyakap niya si Tita Flor. Salamat po, Tita. Salamat po sa pagliligtas sa kanila. Dahan-dahan siyang nagtungo sa kusina at tahimik na ibinuhos ang buong kaldero ng sabaw sa lababo. Mula sa gabing iyon, siya na mismo ang personal na naghahanda ng bawat pagkain ng kanyang mga anak. Tinitiyak na walang sino man ang makakalapit dito. Kinabukasan, lumabas si Katrina para sa isang huling pakikipagkita kay Attorney Mendez. Sa loob ng isang pribadong silid sa isang maliit na restaurant, nilagdaan niya ang huling dokumento. Ito ang maglilipat ng lahat ng kontrol sa mga pangunahing asset ng Valderrama Enterprises sa isang bagong korporasyon na palihim niyang itinatag, isang korporasyong nakapangalan sa kanyang mga anak. Ang imperyo ng mga Valderrama sa isang pirma lamang ay naging isang hungkag na shell, isang gusaling walang pundasyon. Bago umuwi, dumaan siya sa isang travel agency. Sa ilalim ng kanyang dalang payong, kinuha niya ang 3 pasaporte at 3 one-way na tiket patungong Canada. Habang hawak ang mga dokumentong yon, naramdaman niya ang bigat ng kalayaan na abot kamay na niya. Pagbalik sa mansyon, naabutan niya si Doña Consuelo na masayang nag-aayos ng mga imbitasyon. Magkakaroon tayo ng isang malaking pagdiriwang sa Sabado. Masayang balita ng matanda. Ipagdiriwang natin ang ika-30 anibersaryo ng kumpanya at opisyal na ipapakilala si Isabela sa lahat bilang ang ina ng aking apo. Ngumiti si Katrina, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Napakagandang balita po niyan, Mama. Siguradong magiging isang gabing hindi malilimutan ng lahat. Tapos, nang gabing iyon, pumasok si Katrina sa kanyang silid at humarap sa salamin. Kinuha niya ang isang malaking gunting. Ang kanyang mahabang buhok na 10 taon niyang inalagaan dahil iyon ang gusto ni Daniel ay isa-isang bumagsak sa sahig. Bawat hibla na nalalaglag ay tila isang tanikala na napuputol. Nang matapos siya, ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya mula sa salamin ay hindi na ang mahinang asawa, kundi isang babaeng may maikling buhok, matalas na tingin, at isang determinasyong kayang magpabagsak ng isang kaharian. Ang pagbabago sa itsura ni Katrina ay hindi nakaligtas sa mapanuring mga mata ni na Daniel at Doña Consuelo. Ang dati mahabang buhok
na sumisimbolo sa kanyang pagiging sunod-sunuran ay napalitan ng isang maikling gupit na nagbigay diin sa talas ng kanyang mga mata. Sa isang iglap, naramdaman nila ang isang kakaibang pagkawala ng kontrol. Ang babaeng akala nila ay tuluyan na nilang nayurakan ay tila may bagong lakas na hindi nila maipaliwanag. Ano na namang kalokohan ito, Katrina? Lalo kang nagmumukhang baliw sa ginawa mo sa sarili mo. Sigaw ni Doña Consuelo. Ngunit sa halip na umiyak, ngumiti lamang si Katrina. Isang nangiting nagbigay ng kilabot sa matanda. Dahil sa takot na baka may gawing eskandalo si Katrina sa nalalapit na pagdiriwang, itinuloy ni Doña Consuelo ang kanyang masamang balak. Isang hapon, isang lalaking naka-Amerikana at may dalang briefcase ang dumating sa mansyon. Ipinakilala siya ni Daniel bilang si Dr. Alcaraz, isang kilalang psychiatrist. Nandito siya para tulungan ka, Katrina. Sabi ni Daniel na may pekeng pag-aalala. Kailangan nating malaman kung ano talaga ang nangyayari sa isip mo para mabigyan ka ng tamang gamot. Pinaupo nila si Katrina sa sala na parang isang kriminal na iimbestigahan. Nagsimulang magtanong ang pekeng doktor ng mga personal at mapanlinlang na katanungan na idinisenyo upang palabasin na siya ay may problema sa pag-iisip. Mrs. Valderrama, totoo bang nakakarinig ka ng mga boses na nagsasabing saktan mo ang iyong sarili? Madalas ka bang makaramdam ng matinding galit na hindi mo maipaliwanag? Adam ni tanda ba nakamumay po ha? Sa halip na matakot, sumagot si Katrina nang may kahinahunan at talas ng isip ng isang abogada. Doktor, ayon sa Republic Act numero 10,029 o ang Philippine Psychology Act of 2009, kailangan ng isang formal na consent mula sa pasyente bago magsagawa ng anumang psychological assessment. Wala po akong pinirmahang ganoon. At base sa inyong mga tanong, tila ang ginagawa ninyo ay isang leading the witness tactic na mas angkop sa isang korte kaysa sa isang medical consultation. May lisensya po ba kayo, doktor? Natigilan ng lalaki. Hindi niya inaasahan ang ganitong klase ng sagot. Nagsimulang mamuo ang pawis sa kanyang noo. Ngunit alam ni Katrina na hindi siya dapat magpakita ng sobrang talino. Kailangan niyang tapusin ang dula-dulaan ayon sa kanilang gusto. Kaya sa gitna ng kanilang usapan, bigla siyang tumayo, hinawakan ng kanyang ulo, at nagsimulang sumigaw ng walang dahilan. Ibinagsak niya ang isang plorera sa sahig at nag-iiyak na parang isang bata. Ang eksenang yun ang naging selyo sa kanilang plano. Mabilis na inilabas ni Dr. Alcaraz ang isang inihanda ng medical certificate na nagsasabing si Katrina Marquez Valderrama ay dumaranas ng severe psychological distress and paranoia. Masayang-masaya si Daniel habang pinipirmahan ang dokumento. Sa wakas, hawak na niya ang sandata na tuluyang mag-aalis kay Katrina sa kanilang buhay. Nang gabing iyon, iniwan nila si Katrina na nakahandusay sa sahig ng kanyang silid. Iniisip na tuluyan na siyang natalo. Ngunit sa ilalim ng kadiliman, dahan-dahang iminulat ni Katrina ang kanyang mga mata. Pinunasan niya ang pekeng luha at pinulot ang mga piraso ng nabasag na plorera. Sa kanyang isipan, binibilang niya ang mga natitirang oras bago ang pagdiriwang. Ang bawat segundo ay isang hakbang palapit sa paghuhukom. Ang bawat sandali ng kanyang pagpapanggap ay isang puhunan para sa kanyang matamis na paghihiganti. Naramdaman ni Katrina ang malamig na simoy ng hangin na pumasok mula sa nakabukas na bintana. Tila isang hudyat na ang oras ng paghuhukom ay narito na. Bago pa man sumikat ang araw, dahan-dahan niyang ginising ang kanyang dalawang anak. Sa ilalim ng mahinang liwanag ng lampara, tinitigan niya ang kanilang mga inosenteng muka, ang tanging dahilan kung bakit niya kinayang lunukin ang lahat ng pasakit sa loob ng 10 taon. Mga anak, sumama kayo kay Tita Flor. Bulong ni Katrina habang hinahaplos ang kanilang mga pisngi. Maglalaro lang kayo sa labas, ha? Huwag kayong matatakot. Susunod si Mami sa inyo. Pangako. Mabilis na binalot ni Tita Flor ang mga bata sa makakapal na jacket. Punong-puno ng luha ang mga mata ng matanda
habang nakatingin kay Katrina. Sa isang sandali ng matinding emosyon, kinuha ni Katrina ang isang makapal na sobre at iniabot ito sa Vunwoy. Ito po ang lahat ng kailangan ninyo para sa biyahe. Dalhin ninyo sila sa airport. Attorney Mendez is waiting for you there. Huwag kayong lilingon, Tita Flor. Kahit anong mangyari sa loob ng mansyong ito, ituloy ninyo ang pagtakbo. Isang mahigpit na yakap ang pinagsaluhan nila bago tuluyang lumabas ang matanda at ang mga bata sa likurang pinto. Pinanood ni Katrina ang kanilang mga anino hanggang sa lamunin sila ng kadiliman ng madaling araw. Nang tuluyan na silang mawala sa kanyang paningin, naramdaman niya ang isang matinding bigat na nawala sa kanyang dibdib na napalitan ng isang mapanganib na katahimikan. Ligtas na sila. Wala na silang magagamit na pananakot laban sa kanya. Bumalik si Katrina sa kanyang silid at hinarap ang kanyang huling paghahanda. Binuksan niya ang cabinet at inilabas ang isang bestidong kulay pula, ang kulay ng dugo, ng galit at ng tagumpay. Ito ang bestidong isinuot niya noong unang araw na nanalo siya sa korte bilang isang abogada. Isinuot niya ito at ang bawat botones na isinasara niya ay tila isang bala na ikinakasa sa kanyang baril. Humarap siya sa salamin at tinitigan ang kanyang bagong anyo. Ang kanyang maikling buhok ay nagbigay sa kanya ng hitsura ng isang mandirigmang handa na sa huling laban. Kinuha niya ang matapang na kolorete at dahan-dahang pinulahan ang kanyang mga labi. Sa isang sandali, bahagyang nanginig ang kanyang kamay at kumalat ang kulay sa gilid ng kanyang bibig. Ngunit hindi siya natinag. Ginamit niya ang kanyang daliri upang dahan-dahang punasan ang lampas na kulay. Tila ba pinapahiran niya ang bakas ng dugo mula sa isang sugat. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng lungkot, ay ngayon ay nagniningning sa ilalim ng ilaw ng vanity mirror. Malamig, matalim, at walang takot. Habang naglalakad siya sa pasilyo patungo sa hagdanan, nakasalubong niya si Isabela. Nakasuot ito ng isang napakagandang puting bestido, tila nagkukunwaring isang inosenteng anghel. Mapang-uyam ang nangiti ni Isabela habang tinitingnan si Katrina mula ulo hanggang paa. Wow, Ate Katrina, ang ganda naman ng costume mo. Akala mo ba ay ikaw ang bibigyan ng parangal ngayong gabi? Biro ni Isabela habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng party na ito, ihahatid ka na ni Daniel sa bagong home mo. Siguradong magugustuhan mo roon. Maraming puting pader at tahimik. Ngumiti lamang si Katrina, isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata, ngunit puno ng misteryo. Salamat sa paalala, Isabela. Pero mas mag-alala ka sa sarili mo. Minsan, ang mga anghel na nakasuot ng puti ang siyang unang nasusunog sa apoy. Hindi na naghintay ng sagot si Katrina. Nagtuloy-tuloy siya sa pagbaba ng hagdan. Sa ibaba, narinig na niya ang pagsisimula ng musika. Ang malakas na tunog ng biolin at piano ay pumupuno sa buong mansyon. Ang mga mamahaling sasakyan ay isa-isang humihinto sa harap ng tarangkahan at ang mga bisita mula sa mataas na lipunan ay nagsisimula ng pumasok. Nakatayo sa gitna ng entablado si Doña Consuelo. Hawak ang mikropono habang si Daniel ay nakatayo sa tabi nito na may mapagmataas na tindig. Ang bawat ilaw ng chandelier ay tila nakatuon sa kanila, nagbibigay ng ilusyon ng kapangyarihan. Ngunit sa isang sulok ng dilim, nakatayo si Katrina, naghihintay ng tamang sandali upang simulan ang pagguho ng kanilang mundo. Ang buong mansyon ng mga Valderrama ay nababalot ng bango ng mga mamahaling bulaklak at ang samyo ng mga imported na alak. Ngunit para kay Katrina, ang hangin ay amoy mabulok na bangkay na itinatago sa ilalim ng mga mamahaling pabango. Ang mga kristal na chandelier ay naglalabas ng nakasisilaw na liwanag, tila pinagtatakpan ng mga anino ng kasalanan na nagkukubli sa bawat sulok ng malaking bulwagan. Ang mga panauhin na nakasuot ng kanilang pinakamagara at pinakamahal na mga terno at gown ay abala sa pakikipagpalitan ng mga plastik na ngiti
at mapagkunwaring mga papuri. Nakatayo si Doña Consuelo sa gitna ng entablado. Ang kanyang muka ay puno ng kapalaluan habang hawak ang gintong mikropono. Sa kanyang tabi ay si Daniel na tila isang haring nakatuntong sa kanyang trono at si Isabela na nakasuot ng puting bestido na sadyang idinisenyo upang ipakita ang umbok ng kanyang tiyan. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula ni Doña Consuelo. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan, puno ng awtoridad at pagkukunwari. Ipinagdiriwang natin ang ika-30 anibersaryo ng Valderrama Enterprises, isang imperyong itinayo sa pundasyon ng katapatan at dangal ng pamilya. At ngayong gabi, nais kong pasalamatan ng isang tao na naging bahagi ng aming tahanan. Bagaman, sa kasamaang palad ay hindi na naging sapat ang kanyang lakas upang makasabay sa amin. Itinuro ng matanda si Katrina na nakatayo sa ibaba ng entablado, malayo sa liwanag, tila isang anino na pilit ibinabaon sa limot. Katrina, lumapit ka rito. Nais kong makita ng lahat ang bunga ng aming pagpapasensya at pagkalinga sa iyo sa kabila ng iyong kalagayan. Napilitan si Katrina na humakbang patungo sa gitna. Ang bawat mata ng mga panauhin ay nakatuon sa kanya, puno ng panghuhusga at awa na may halong pandidiri. Naririnig niya ang mga bulong na tila mga bubuyog sa kanyang pandinig, mga salitang nagsasabing sayang ang kanyang ganda dahil nawala na siya sa tamang pag-iisip. Pinilit ni Doña Consuelo na payukuin si Katrina sa harap ng lahat, isang kilos ng pagpapasalamat o utang na loob sa harap ng publiko. Diyan ka lang, sa ibaba. Malamig na sabi ni Consuelo, sapat lamang upang marinig ni Katrina habang nakangiti pa rin sa mga panauhin. Ngayong gabi, opisyal ko ring ipapakilala ang tunay na magdadala ng kinabukasan ng pamilyang ito. Si Isabela ang babaeng magbibigay ng tagapagmana na matagal na nating hinihintay. Inakbayan ni Daniel si Isabela at hinalikan ito sa pisngi sa harap ng lahat. Ang palakpakan ng mga panauhin ay tila mga sampal sa mukha ni Katrina, ngunit hindi pa doon natapos ang lahat. Inilabas ni Doña Consuelo ang isang papel, ang dokumentong inihanda nila noong nakaraang araw. Dahil sa pagmamahal namin sa aming pamilya, kailangan naming gumawa ng mahirap na desisyon. Patuloy ng matanda, habang pilit na naglalabas ng pekeng luha. Ito ang medical certificate ni Katrina. Pinatutunayan nito na hindi na siya ligtas para sa kanyang sarili at para sa mga bata. Pagkatapos ng gabing ito, ihahatid namin siya sa isang pasilidad kung saan siya ay aalagaan ng maayos. Ginagawa namin ito dahil mahal namin siya. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa bulwagan. Ang mga panauhin ay nagsimulang mag-usap-usap. Tinitingnan si Katrina na tila isang sirang kagamitan na kailangang itapon. Tumingin si Katrina kay Daniel, ngunit ang tanging nakita niya ay ang isang lalaking wala ng kaluluwa na masayang nakatingin sa kanyang pagbagsak. Ngunit sa gitna ng matinding kahihiyang ito, isang bagay na hindi inaasahan ng lahat ang nangyari. Sa halip na umiyak o magmakaawa, isang mahina, ngunit matalim na tawa ang kumawala mula sa mga labi ni Katrina. Ang tawang iyon ay dahan-dahang lumakas, tila isang himig na puno ng pait at tagumpay. Itinayo niya ang kanyang katawan ng tuwid na tuwid. Ang kanyang mga balikat na kanina ay tila bagsak ay muling nabuhay. Ang tunog ng bawat hakbang ng kanyang matutulis na sapatos sa makinis na marmol ay tila isang mabilis na tibok ng puso na sumisira sa katahimikan ng bulwagan habang siya ay naglalakad patungo sa hagdanan ng entablado. Hindi siya tumigil hanggang sa makarating siya sa itaas, sa mismong gitna ng liwanag. Hinawi ni Katrina ang kanyang buhok at tinitigan ang bawat panauhin nang may mga matang nagniningning sa talino at puot. Ang kanyang hitsura, sa ilalim ng pulang bestido, ay tila isang naglalayab na apoy na handang tupukin ang lahat ng kasinungalingan sa paligid. Bawat galaw niya ay puno ng dignidad.
Isang anyo na malayo sa isang taong nawawala sa sarili. Nabitawan ni Doña Consuelo ang kanyang hawak na dokumento nang makita ang kakaibang kislap sa mga mata ni Katrina. Akmang hahawakan ni Daniel ang braso ni Katrina upang pigilan ito. Ngunit mabilis na umiwas si Katrina at sa isang iglap ay naagaw niya ang mikropono mula sa kamay ng kanyang biyenan. Ang tunog ng metal na nagkadikitan nang makuha niya ang mikropono ay tila hudyat ng pagsisimula ng isang digmaan. Tumingin siya sa malaking screen sa likuran niya na dapat ay nagpapakita ng mga litrato ng anibersaryo ng kumpanya at pagkatapos ay bumaling siya kay Daniel nang may isang mapanganib ng ngiti. Tapos na ang dula-dulaan, Daniel, wika ni Katrina. Ang kanyang boses ay malinaw, matatag at punong-puno ng awtoridad na tila isang hukom na nagbabasa ng hatol. Oras na para malaman ng lahat kung sino talaga ang tunay na baliw sa silid na ito. Ang boses na nagmumula sa mga dambuhalang speaker sa buong bulwagan ay tila isang hatol mula sa langit na nagpatahimik sa lahat ng panauhin. Hindi ang masayang musika ng anibersaryo ang narinig, kundi ang malinaw na pag-uusap ni Marco at Isabela sa madilim na eskinita. Anak ko ang dinadala mo, Isabela. Kahit anong gawin mong pagtatago, dugo ko ang nananalaytay sa batang iyan. Ang boses ni Marco ay umalingaw-ngaw, puno ng pait at katotohanan. Kasunod nito ang boses ni Isabela na nanginginig sa takot, nagmamakaawa na huwag sirain ang kanyang plano kay Daniel. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay naging nakabibingi. Ang bawat panauhin ay napanganga. Ang ilan ay nagtakip ng bibig sa sobrang gulat. Ang puting bestido ni Isabela ay tila naging isang maruming basahan sa harap ng lahat. Namutla ang babae at pilit na kumakapit sa braso ni Daniel, ngunit marahas siyang itinulak ng lalaki. Ano ito, Isabela? Sabihin mong hindi ito totoo. Sigaw ni Daniel. Ang kanyang mukha ay naging pulang-pula sa matinding galit at kahihiyan. Hindi pa doon natapos ang lahat. Ang malaking screen sa likuran ni Katrina ay nagbago ng imahe. Lumitaw doon ang resulta ng DNA test na nakuha ni Katrina mula kay Marco. Kasunod ang orihinal na ultrasound result na nagpapakita ng totoong edad ng sanggol. Ang bawat dokumento ay malinaw na nagpapatunay na ang tagapagmana na ipinagmamalaki ni Doña Consuelo ay isang malaking kasinungalingan. Iyan ang katotohanang pilit ninyong ibinaon sa dumi. Malamig na wika ni Katrina. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talas ng isang espada. Ang akala ninyong binuwang ng pamilyang Valderrama ay itinayo sa isang malaking panlilinlang. Si Doña Consuelo ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at gulo-gulo. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kapalaluan ay ngayon ay bakas ng matinding takot. Sinungaling ka, Katrina. Gawa-gawa mo lang ang lahat ng ito. Talaga ba, Mama? Sagot ni Katrina ng may mapait na ngiti. Pati ba ang pagkawala ng lahat ng ari-arian ng kumpanya ay gawa-gawa ko lang din? Kinuha ni Katrina ang kanyang telepono at may pinindot doon. Sa isang sandali, ang mga screen sa buong bulwagan ay nagpakita ng mga legal na dokumento ng paglilipat ng assets. Ang Valderrama Enterprises ay isa na lamang hungkag na shell. Ang lahat ng mahahalagang ari-arian, ang mga lupain, at ang mga pangunahing pondo ay legal nang nailipat sa isang trust fund para sa aking mga anak. Binigyan ako ni Daniel ng power of attorney at ginamit ko yon para bawiin ang lahat ng ninakaw ninyo sa akin sa loob ng 10 taon. Sa pagkakataong yon, bumukas ang malaking pinto ng bulwagan. Pumasok si Attorney Mendez kasama ang 2 opisyal ng pulisya. Ang tunog ng kanilang mabibigat na hakbang sa marmol na sahig ay tila mga huling nota ng isang trahedya. Daniel Valderrama, Doña Consuelo Valderrama, panimula ni Attorney Mendez. Kayo ay nahaharap sa mga kasong falsification of documents, fraud, at conspiracy
para sa ilegal na pagpapakulong sa isang tao sa mental facility. Hawak namin ang sapat na ebidensya, kabilang ang testimonya ng pekeng psychiatrist na inyong kinuha. Ang mga panauhin ay mabilis na nagbigay ng daan habang papalapit ang mga pulis. Ang kahihiyan ni na Daniel at Consuelo ay naging ganap. Si Isabela ay nakalugmok sa sahig, umiiyak at itinatakwil ng lahat. Si Daniel ay pilit na nanlaban, ngunit mabilis siyang napusasan ng mga awtoridad. Katrina, patawarin mo ako. Mag-usap tayo, gagawin ko ang lahat. Huwag mo lang kaming sirain. Pagsusuma mo ni Daniel habang hinihila siya palabas. Ang kanyang tinig ay puno ng desperasyon, ngunit wala itong epekto kay Katrina. Lumapit si Katrina kay Daniel, sapat lamang para magtama ang kanilang mga paningin. Sira na kayo. Bago ko pa kayo hinawakan, Daniel, sinira kayo ng sarili ninyong kasakiman. Ang akala mo ay baliw ako? Hindi. Ako ang abogadang binaliwala mo. At ngayong gabi, tapos na ang tungkulin ko bilang asawa mo. Ibinagsak ni Katrina ang kanyang sing-sing sa kasal sa sahig. Ang tunog ng metal na tumama sa marmol ay tila ang huling tuldok sa isang mahabang kabanata ng pasakit. Hindi na niya nilingon pa ang pagsisigaw ng kanyang biyenan o ang pagmamakaawa ni Daniel. Naglakad siya palabas ng mansyon ng may taas noong dignidad. Sa bawat hakbang niya palayo, sa nagniningning na mga ilaw ng bulwagan, naramdaman niya ang malamig na hangin ng gabi na humahaplos sa kanyang mukha. Ligtas na ang kanyang mga anak. Nakuha na niya ang hustisya at sa wakas, ang kanyang kaluluwa ay malaya na mula sa mga tanikala ng pamilya Valderrama. Lumabas si Katrina mula sa malalaking pinto ng mansyon at sinalubong siya ng malamig na simoy ng hangin na tila humahaplos sa kanyang nag-aapoy na pisngi. Kasabay nito, ang langit ay nagsimulang maglabas ng mga unang butil ng ulan. Ang bawat patak ng tubig na dumadapo sa kanyang mukha ay tila isang banal na paglilinis. Binubura ang bakas ng mga pekeng luha, ang amoy ng dumi ng pamilya Valderrama, at ang bigat ng 10 taon na pananahimik. Hindi siya tumakbo. Naglakad siya ng dahan-dahan sa ilalim ng ulan, ninanamnam ang bawat sandali ng kanyang kalayaan. Sa kanyang likuran, ang mansyon na dati simbolo ng kanyang pangarap, ngunit naging piitan ng kanyang kaluluwa, ay unti-unting lumiliit sa kanyang paningin. Ang asul at pulang liwanag mula sa mga sasakyan ng pulis ay nagbibigay ng isang mapait na kulay sa madilim na kalsada. Sa loob ng bakuran, narinig niya ang huling pagsisigaw ni Daniel na tinatawag ang kanyang pangalan. Isang boses na puno ng pagsisisi at galit, ngunit wala na itong talas para sugatan siya. Nakita niya mula sa malayo kung paano pilit na isinakay si Daniel sa loob ng sasakyan, habang si Doña Consuelo ay nakaupo sa gitna ng basang damuhan, tulala at mag-isang kinakausap ang hangin tungkol sa kanyang nawalang yaman. Si Isabela naman ay mabilis na naglakad palayo sa dilim, bit-bit ang kanyang kahihiyan at ang katotohanang wala siyang matatatakbuhan. Ang karma ay hindi dumating bilang isang kidlat, kundi bilang isang dahan-dahang pagguho ng lahat ng kanilang pinahalagahan. Sumakay si Katrina sa isang naghihintay na taxi. Sa loob ng sasakyan, isinandal niya ang kanyang ulo sa malamig na bintana. Pinanood niya ang mga ilaw ng lungsod na nagiging malabo dahil sa agos ng ulan sa salamin. Sa bawat pag-ikot ng gulong, naramdaman niya ang unti-unting paglayo ng kanyang puso sa sakit. Naalala niya ang Katrina na pumasok sa mansyong yon 10 taon na ang nakalilipas, isang babaeng puno ng pag-ibig at tiwala. Ngayon, ang babaeng lumalabas ay may mga sugat at pilat, ngunit ang kanyang mga mata ay mas maliwanag pa sa anumang bituin. Nang makarating siya sa airport, mabilis niyang hinanap ang gate kung nasaan ang kanyang mga anak. Mula sa malayo, nakita niya si Tita Flor na mahigpit na nakahawak sa mga kamay ng 2 bata. Nang makita siya ng kanyang mga anak, mabilis na tumakbo ang mga ito patungo sa kanya. "Mommy! Mommy!" Ang kanilang mga maliliit na tinig
ay tila ang pinakamagandang musika na narinig ni Katrina sa buong buhay niya. Lumuhod siya sa sahig at niyakap ang kanyang mga anak ng napakahigpit. Ibinuho niya ang kanyang mukha sa kanilang mga leeg. Nilalasap ang amoy ng gatas at pagkabata na tila isang gamot sa kanyang pagal na puso. Doon, sa gitna ng mataong paliparan, tuluyan ng kumawala ang mga totoong luha ni Katrina. Hindi luha ng sakit, kundi luha ng pasasalamat dahil sa wakas, buo na silang muli. Lumapit si Tita Flor at hinaplos ang balikat ni Katrina. Walang salita, ngunit ang pagtingin ng matanda ay sapat na upang sabihing tapos na ang lahat. Kinuha nila ang kanilang mga bag at naglakad patungo sa bukana ng eroplano. Habang umaandar ang eroplano sa runway, tumingin si Katrina sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng Maynila ay tila mga kumukitit-kitit na diamante sa dilim. Naramdaman niya ang bahagyang pag-angat ng eroplano, ang presyur sa kanyang pandinig, at ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Sa bawat metrong iniaangat nila mula sa lupa, tila ba tuluyan na ring kumakawala ang kanyang kaluluwa mula sa mga anino ng nakaraan. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanila sa Canada. Hindi niya alam kung gaano katagal bago tuluyang maghilom ang kanyang mga sugat. Ngunit habang hawak niya ang mga kamay ng kanyang mga anak sa magkabilang tabi, alam niyang hindi na siya muling mag-iisa. Ang bagyo ay lumipas na, at sa kabila ng makapal na ulap, alam niyang naghihintay ang isang bagong binmin na puno ng pag-asa. 3 taon na ang lumipas mula nang huling maramdaman ni Katrina ang malamig na semento ng mansyon ng mga Valderrama sa kanyang mga tuhod. Ngayon, sa isang maliit at payapang bayan sa Canada, ang hangin ay hindi na amoy lason at pagkukunwari, kundi samyo ng mga Pino at ang sariwang lamig ng nagbabagong panahon. Nakatayo siya sa harap ng isang modestong gusali na may karatula sa labas. Marquez Law and Women's Advocacy. Ang pangalang Marquez, ang kanyang sariling pagkakakilanlan, ay muling nagniningning ng may bagong kahulugan. Pumasok siya sa loob ng kanyang opisina kung saan ang sikat ng araw ay malayang tumatagos sa malalaking bintana, nagbibigay ng init sa bawat sulok ng silid. Isang babae ang naghihintay sa kanya roon. Ang mga mata ay puno ng takot at pag-aalinlangan. Katulad ng hitsura ni Katrina, ilang taon na ang nakalilipas. Hinawakan ni Katrina ang kamay ng babae, isang simpleng kilos na nagdadala ng katiyakan. Huwag kang matakot. Malumanay niyang wika sa wikang Tagalog na hinaluan ng Ingles. You are safe now. Tutulungan kitang bawiin ang buhay mo. Ending day. Sa pagtatapos ng kanyang araw, naupo si Katrina sa kanyang mesa at binuksan ang isang sulat na kapapadala lang ni Tita Flor mula sa Pilipinas. Ibinalita ng matanda ang naging tadhana ng mga taong sumira sa kanyang nakaraan. Si Daniel ay nananatili pa rin sa loob ng bilangguan, binubuno ang parusa sa kanyang mga ilegal na gawain, habang ang kumpanyang Valderrama ay tuluyan ng nalusaw dahil sa mga utang. Si Doña Consuelo naman ay nananatili sa isang tahimik na pasilidad para sa mga may karamdaman sa isip, mag-isang nananahan sa isang mundong gawa ng sarili niyang mga gunita, kung saan siya pa rin ang reyna ng isang kahariang wala na. Si Isabela ay matagal nang nawala sa paningin ng publiko, bitbit ang isang anak na kailanman ay hindi nakaramdam ng tunay na pagmamahal ng isang ama. Tinitigan ni Katrina ang mga salita sa papel, ngunit sa halip na galit o saya, ang naramdaman niya ay isang malalim na kawalan ng pakialam. Tinanong niya ang kanyang sarili kung napatawad na ba niya sila. Napagtanto niya na ang tunay na kapatawaran ay hindi ang pagsasabing ayos lang ang lahat, kundi ang pagpapasya na hindi nahayaan ng kanilang mga anino na diktahan ang kanyang kasalukuyan. Ang pagkalimot at ang pananahimik ng kanyang puso ang naging pinakamabigat na parusa para sa mga Valderrama. Hindi na sila bahagi ng kanyang kwento. Lumabas si Katrina ng opisina at sinalubong ang kanyang 2 anak na masayang nagtatakbuhan sa malawak na damuhan. Ang kanilang mga tawa ay malakas
malaya, at walang bahid ng takot. Wala na ang mga batang palaging nakakubli sa likod ng kanilang ina. Ngayon, sila ay mga batang may pangarap at naniniwala sa kabutihan ng mundo. Sa bawat yakap nila sa kanya, nararamdaman ni Katrina ang ganap na paghilom ng kanyang mga sugat habang nakatingin siya sa papalubog na araw na nagbibigay ng kulay kahel sa langit. Isang mahalagang aral ang baon ni Katrina para sa lahat ng mga kababaihang nakikinig sa kanyang kwento. Ang bawat pilat sa kanyang puso ay hindi tanda ng kanyang pagkatalo, kundi mga medalya ng kanyang pakikipaglaban. Natutunan niya na ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang tanikala at ang sakripisyo ay hindi dapat maging dahilan ng pagkawala ng sariling pagkatao. Ang buhay ay maaaring maging malupit, ngunit sa bawat pagkakataon na tayo ay nadudurog, may pagkakataon din tayong muling mabuo ng mas matatag, mas matalino, at mas maningning. Ang paghilom ay hindi nangangahulugan na mawawala ang mga bakas ng nakaraan, kundi ang pagtanggap na ang mga bakas na yon ang bumuo sa babaeng malaya at malakas na nakatayo sa harap ng binmin ng isang bagong buhay. Mami, tara na po. Lalamig na ang luto ni Tita Flor, tawag ng kanyang panganay. Ngumiti si Katrina, isang ngiting punong-puno ng tunay na kaligayahan. Isinara niya ang pinto ng kanyang opisina, hindi lang para sa araw na yon, kundi para na rin sa madilim na kabanata ng kanyang nakaraan. Humakbang siya patungo sa kanyang pamilya. Taglay ang kapayapaang matagal niyang hinanap at ang pag-asang kailanman ay hindi na muling mawawala.